Wala kang karapatan dito. Umalis ka! Ang boses ni Dario ay pumutol sa masayang bulungan ng mga bisita sa Aurelia Grande. Naramdaman ni Nerissa ang lahat ng tingin na nakatutok sa kanya. Mga mata na may halong awa, tuwa at pananabik sa drama. Nasa harap niya ang asawa niya. 7 taon na niyang kasama. Ngunit sa gabing yon, nakita niya ang isang estrange. Nakasuot ng mamahaling suit na siya mismo ang pumili, may hawak na baso ng champagne na siya ang nagbayad at nakatayo sa harap ng isang birthday cake na may nakasulat na pangalan ng ibang babae. "Did you hear me?" Ulit ni Dario, ang boses ay malamig at walang kahit katiting na pag-aalangan. "I said, umalis ka na!" Naramdaman ni Nerissa ang malamig na likido na bumuhos sa kanyang mukha bago pa niya naintindihan ang nangyari. Ang champagne ni Dario, ang parehong baso na kanyang inihain sa kanya kanina, ay itinapon sa kanya ng direkta. Tumulo ito mula sa kanyang buhok, dumaloy sa kanyang pisngi at nabasa ang kanyang puting damit na maingat niyang pinili para sa okasyon. Hindi para sa sarili niya, kundi para hindi mapahiya ang pamilyang Villacorta sa harap ng kanilang mga panauhin. "Darling, ang babaho naman ng damit niya." Narinig niyang bulong ng isang babaeng bisita sa kanyang likuran. "Baka naman naligaw siya galing palengke?" Tumawa ang ilang tao. Hindi lahat, ngunit sapat na para marinig ni Nerissa ang paggutya. Ang mga taong ito, mga negosyante, politiko, at sosyalidad na dumalo sa mga handaan na siya mismo ang nag-organisa, ang mga taong nakangiti sa kanya noon sa tuwing may kailangan sila sa kumpanya, ay pinagdatawanan siya ngayon. Ang boses ni Doña Erlinda ay puno ng pagkukunwaring awa. Ang matandang babae ay nakatayo sa tabi ni Dario. Ang mga mata ay nanganganinag sa kasiyahan. "Nerissa, anak, hindi ba sinabi ko sa'yo na magbihis ka ng maayos? Hindi ito bahay mo. Ito ay isang marangyang hotel. Kailangan mong respetuin ang lugar na ito." "Mom, tama na nga," sabi ni Dario, ngunit ang tono niya ay hindi para ipagtanggol si Nerissa. Ito ay para patigilin ang ina niya bago pa masira ang imahe ng pamilya. "Hayaan na natin siya. Halika na, tapusin na natin ang paggiriwang." Lumingon si Dario kay Nerissa. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. "Nerissa, wag mo nang palakihin pa ang eksena. Umuwi ka na lang ng tahimik. I'll deal with you later." Ang mga salitang yon, "I'll deal with you later," ay parang latigo sa likod ni Nerissa. 7 taon. 7 taon niyang tiniis ang ganitong pagsasalita. 7 taon siyang umupo sa hapag ng mga Villacorta habang pinagtatawanan siya ng biyenan niya. 7 taon siyang nagsilbing anino ni Dario, ang utak sa likod ng kanyang tagumpay, ang kamay na gumagabay sa kanyang desisyon, ang puso na nagtitiis sa bawat paghamak. Ngunit sa gabing ito, sa harap ng lahat, sa kanyang kaarawan, hindi siya ang may kaarawan. Ang kaarawan ay kay Katrina Sarmiento, ang kabit ng kanyang asawa. Ang babaeng nakaupo sa upuan na dapat ay para sa kanya, nakasuot ng damit na mas mahal pa sa buong taon niyang sweldo nung nagtatrabaho pa siya sa Makati. "Sure ka ba?" Ang boses ni Nerissa ay tahimik, ngunit may kakaibang tibay na hindi napansin ng karamihan. "Na may karapatan ka magpalayas ng tao dito?" Sandaling nagulat si Dario. Hinto ang reaksyon na inaasahan niya. Inaasahan niya ang luha, ang pagsusumamo, ang kahihiyan na nakayuko. Hindi itong kalmadong tanong na parang may alam siyang hindi niya alam. "Anong sinasabi mo?" Nauutal si Dario. Ang kumpiyansa ay bahagyang nagalaw. "Ako ang CEO ng Villacorta Holdings. Siyempre, may karapatan ako." "Ah, ganun ba?" Numiti si Nerissa. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "So, CEO ka ng Villacorta Holdings, at ang hotel na ito, ang Aurelia Grande, ay pag-aari ng Villacorta Holdings. Tama ba?" "Oo, syempre. Interesante." Dahan-dahang kinuha ni Nerissa ang isang tissue mula sa kanyang bag at pinunasan ang kanyang mukha. Hindi siya nanginginig, hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Ang kanyang tindig ay tuwid. "Kasi, Dario, ang alam ko, ang Aurelia Grande
ay hindi pag-aari ng Villacorta Holdings. Natahimik ang buong ballroom. Ang musika na tumutugtog sa background ay biglang parang napakalakas dahil sa katahimikan. Ano? Namutla si Dario. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, pag-aari natin ito, hindi. Umiling si Nerissa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang alam ko, ang Aurelia Grand ay personal na pag-aari ng isang tao. Isang tao na hindi mo kilala. Isang tao na hindi mo inaasahan. Anong pinagsasabi mo dyan? Pumasok si Doña Erlinda. Ang boses ay puno ng inis. Huwag kang magpakatanga, Nerissa. Umuwi ka na bago ka pa tuluyang mapahiya. Wala kang kwenta dito. Wala ka namang ambag sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Wala akong ambag? Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Nerissa ng may pait. Wala akong ambag, Doña Erlinda? Oo, wala! Sarkastikong mumiti ang matandang babae. Ano ba ang ginala mo sa pamilyang ito? Wala? Nakatira ka lang sa bahay namin, kumakain sa mesa namin? Mom, tigilan mo na! Putol ni Dario, ngunit ang kanyang boses ay may kabana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaiba sa ugali ni Nerissa ngayong gabi. Nerissa, umalis ka na. Huwag mo nang palakihin pa. Huli na para sa lahat, Dario. Tumingin si Nerissa ng diretso sa mga mata ng asawa niya. Huli na para pigilan ang lahat ng ito. Bago pa man makasagot si Dario, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Lahat ay lumingon sa direksyon ng ingay. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng mamahaling suit. Ang mga mukha ay pamilyar sa mga negosyante sa kwarto. Sa unahan ay si Mr. Reyes, ang General Manager ng Aurelia Grand, kasama ang ilang executive ng hotel. Lahat ay nakatingin sa kanila, nagtataka kung bakit sila naroroon sa isang birthday party na hindi naman opisyal na event ng hotel. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang ginawa nila. Diretso silang lumakad papunta kay Nerissa at yumuko. Ma'am Nerissa, sabi ni Mr. Reyes, ang boses ay puno ng respeto. Pasensya na po sa abala. Hindi po namin alam na nareto kayo. Dapat po ay inihanda namin ang private suite para sa inyo. Nanlamig ang buong katawan ni Dario. Anong sinasabi mo, Mr. Reyes? Bakit kayo yumuyuko sa kanya? Siya lang naman... Mr. Villacorta, putol ni Mr. Reyes. Ang boses ay biglang naging formal at malamig. Nais ko pong ipaalam sa inyo na ang inyong reservation sa event hall na ito ay kinansela na. Ano? Hindi pwede. Pinayaran ko na ito. Ang inyong bayad ay ibabalik namin ng buo. Tumingin si Mr. Reyes kay Nerissa. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ma'am, gusto niyo po bang ipaalis namin ang mga bisita? O gusto niyo po bang ipagpatuloy namin ang event? Anong pinagsasabi mo, Reyes? Sigaw ni Dario. Ang kanyang mukha ay pula na sa galit. Ako ang nagbayad sa event na ito. Ako ang... Mr. Villacorta, malamig na sabi ni Mr. Reyes. Ang nagmamay-ari ng hotel na ito ay may kapangyarihang magpawalang bisa ng anumang reservation. At sa ngayon, ang may-ari na yon ay nakatayo sa harap ninyo. Lahat ng tingin ay napunta kay Nerissa. Ang babaeng basa pa ang damit sa champagne. Ang babaeng pinagtawanan ng mga bisita. Ang babaeng sinabihan ng asawa niyang wala kang karapatan dito. Nakangiti si Nerissa. Hindi ang ngiti ng isang biktima. Hindi ang ngiti ng isang api. Kundi ang ngiti ng isang taong may hawak na susi sa isang pintong, hindi alam ng lahat na may lock. Dario? Mahinang sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig niya. Nung sinabi mong wala akong karapatan dito, akala mo siguro ay joke lang ako. Ngunit ang totoo, ang buong hotel na ito, ang buong Aurelia Grand ay akin. Bumukas ang bibig ni Dario. Ngunit walang lumabas na salita. Akala mo siguro, patuloy ni Nerissa, na ang lahat ng itinayo mo ay sayo, na ang lahat ng tagumpay mo ay galing sayo. Ngunit Dario, 7 taon kitang pinanood habang kinikuha mo ang lahat ng credit para sa trabahong hindi mo ginawa. Anong sinasabi mo? Ang kumpanya mo, ani Nerissa,
ang Villa Corta Holdings na pinagmamalaki mo ay hindi sa'yo. Ang mga investment na nagligtas sa'yo mula sa bankruptcy, ang mga deal na nagpatayo sa'yo, ang mga pera na nagpatuloy sa inyong negosyo, lahat ng yon galing sa akin. Naramdaman ni Nerissa ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa 7 taon, hindi siya nagtatago. At ngayon, patuloy niya, ang boses ay matatag, sa harap ng lahat ng taong ito, sa harap ng babaeng kabit mo, sa harap ng ina mong hinamak ako, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na dapat sana ay alam mo na. Lumapit siya kay Dario, sapat lang para marinig niya ang bulong niya. Wala kang karapatan dito. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. At sa gabing ito, sisimulan kong bawiin ang lahat. Sumilip ang katahimikan sa buong ballroom ng Aurelia Grand. Ang mga bisitang kanina ay nagtatawanan at nagbibiruan ay tila naging estatwa, mga baso na nakasuspinde sa hangin, mga niting nagyelo sa pagkalito. Ang tanging gumagalaw ay ang mga mata nila, sunod-sunod na lumilipat mula kay Nerissa patungo kay Dario, mula sa pagtataka patungo sa takot na sila ay nasangkot sa isang bagay na hindi nila dapat nasaksihan. Si Katrina, na kanina ay nakangiti ng may pagmamalaki sa kanyang mamahaling gown, ay unti-unting namutla. Ang kamay niyang may hawak na baso ng champagne ay bahagyang nanginginig. Dario? Bulong niya. Ano ba itong pinagsasabi niya? Hindi sumagot si Dario. Nakatayo siyang matigas. Ang panga ay nakaipit. Ang mga mata ay naglalagablab sa galit. Ngunit hindi iyon galit ng isang taong inosente. Yun ay galit ng isang taong nahuli. Isang taong nakakaramdam ng panganib. Bayaran mo na lang to, Nerissa, sabi niya. Ang boses ay pilit na matatag. Huwag mong sirain ang gabi ng mga tao dahil lang sa selos mo. Selos? Numiti si Nerissa. Hindi yun niting puno ng pait. Yun ay niti ng isang taong matagal nang naghintay sa sandaling ito. Dario, hindi ako selos. Naawa lang ako sa'yo. Kasi hanggang ngayon, akala mo pa rin na ikaw ang may kontrol. Bago pa man makasagot si Dario, may bumukas na pinto sa gilid ng ballroom. Pumasok ang ilang lalaki at babae na nakasuot ng mamahaling barong at business attire. Nang una sa kanila ang general manager ng hotel si Ginoong Ramirez, isang lalaking lampas 50 na kilala sa buong industry ng hospitality dahil sa kanyang disiplina at integridad. Lumapit siya kay Nerissa, yumuko ng bahagya at inilahad ang isang leather-bound folder. Ma'am Nerissa, sabi niya ng may paggalang, dinala ko po ang mga dokumentong hinihingi ninyo. Tumango si Nerissa. Salamat, Ginoong Ramirez. Kinuha niya ang folder at binuksa ito. Ang tunog ng papel na nalalagot ay tila naging pinakamalakas na ingay sa buong silid. Inilabas niya ang isang dokumento. Itinaas ito para makita ng lahat. Para sa mga hindi nakakaalam, simula niya, ang boses ay malinaw at kalmado. Ang Aurelia Grand Hotel at Residences ay hindi pag-aari ng Villa Corta Group. Hindi ito pag-aari ng pamilya Villacorta. Hindi ito pag-aari ni Dario. Inikot niya ang dokumento, ipinakita sa mga bisita ang logo ng hotel at ang pangalan sa itaas ng papel. Ang legal na may-ari ng hotel na ito, ng lupa kung saan ito nakatayo, at ng lahat ng negosyo sa loob nito, ay ako, Nerissa Alonzo. Nagkaroon ng sabay-sabay na hiningang pumasok sa mga baga ng mga bisita. May ilang bumulong, may ilang napatingin kay Dario na tila naghihintay ng pagtangi. Kasinungalingan! Sigaw ni Dario. Lumapit siya kay Nerissa, itinuturo ang daliri sa kanya. Kasinungalingan yan! Paano mo naman nakuha ang hotel na to? Wala kang pera, wala kang kaya. Nung pakasalan kita, wala kang dalang kahit anong ari-arian. Tama ka, mahinahong sagot ni Nerissa. Wala akong dala ng pakasalan kita. Pero alam mo ba kung bakit? Hindi sumagot si Dario. Nakatingin lang siya, ang mga mata ay nagbabagan parang gusto siyang sunugin. Kasi lahat ng pera ko, inilagay ko sa negosyo mo. Ang mga ipon ko mula sa 7 taon kong pagtatrabaho sa Makati,
ang mga bonus, ang mga investment na pinaghirapan ko. Lahat yon, nilubos ko para iligtas ang Villa Corta Group nung malapit na itong malugi. Lumapit siya ng isang hakbang. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ng pamilya ninyo nung ikasal tayo? Alam mo ba kung gaano karaming bangko ang tumangging magpautang sa'yo? Pumikit si Dario. Bahaging nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo alam, patuloy ni Nerissa, kasi hindi mo naman tinanong. Hindi mo naman inalam. Basta mo na lang sinabi sa akin na Nerissa, tulungan mo ako. At ako, dahil mahal kita, ginawa ko ang lahat. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito ang mga papeles ng Villa Corta Group. Ang kumpanyang sinasabi mong sayo, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo sa harap ng mga kaibigan mo, sa harap ng mga investors, sa harap ng kabit mo. Napatingin siya kay Katrina na agad na umiwas ng tingin. Ang kumpanyang yan, ang pangalan ko ang nasa papel bilang pangunahing stockholder. Ako ang may hawak ng 70% ng shares. Ako ang nagbayad ng mga utang. Ako ang naglagay ng pera para sa mga proyekto, para sa mga empleyado, para sa lahat ng naipundar ninyo. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. May ilang bumulong ng hindi pwede, may ilang napatingin kay Doña Erlinda na nakatayong matigas sa gilid, ang mukha ay maputla at ang mga labi ay nanginginig. "Nanay!" tawag ni Nerissa at napalingon ang matandang babae. 7 taon mo sinabi sa akin na wala akong silbi. 7 taon mong pinaramdam sa akin na nakikisakay lang ako sa pamilya ninyo. 7 taon mong kinuti ako sa harap ng mga kamag-anak mo, sa harap ng mga kaibigan mo, sa harap ng mga katulong natin. Hindi sumagot si Doña Erlinda. Sa unang pagkakataon, walang masabi ang matandang babae. Pero ang totoo, patuloy ni Nerissa, ang boses ay nanatiling kalmado. Kung hindi dahil sa akin, wala ng Villa Corta Group. Wala ng negosyo, wala ng pera, wala ng bahay na tinitirhan ninyo, wala ng kahit ano. Tumigil ka na! Sigaw ni Dario. Ang boses ay pumutok sa gitna ng kanyang galit. Tumigil ka na sa kakapagsalita ng mga kalokohan mo. Hindi ka maniniwala ng mga tao sa'yo. Sila ang mga kaibigan ko, hindi sa'yo. Talaga? Nuumiti si Nerissa. Sige, tanungin natin sila. Tumingin siya sa mga bisita. Nakita niya ang mga mukha nila. Ang ilan ay mga negosyante na nakikipag-transact sa Villa Corta Group. Ang ilan ay mga dating kaklase ni Dario. Ang ilan ay mga kaibigan ng pamilya. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay may halong pagtataka at paghanga. Sa mga naririto na may negosyo sa Villa Corta Group, sabi niya, alam ninyo ba kung sino ang pumipirma ng mga kontrata ninyo? Alam ninyo ba kung sino ang nag-a-apruba ng mga transaksyon ninyo? May ilang nagkatinginan. May isang lalaking naka-gray na suit ang nagtaas ng kamay. Ako po, sabi niya. Ako si Mr. Tan ng Tan Holdings. Kami po ang nag-supply ng mga materyales sa Villa Corta Group sa loob ng 5 taon. At lagi ko pong kausap, huminto siya. Napatingin kay Nerissa. Si Nerissa. Ang lahat po ng kontrata namin, siya po ang pumipirma. Nagkaroon ng sabay-sabay na bulalas ng pagkamanga. Ang ilang mga negosyante ay biglang napatingin kay Dario na may panibagong tingin. Hindi na yung tingin ng paggalang, kundi ng pagtataka at pag-aalinlangan. Ginoong Tan, sabi ni Nerissa. Salamat sa pagpapatunay. Pero may isa pa akong itatanong sa inyo. Nung mga nakaraang buwan, may mga kontrata ba kayong pinirmahan na hindi ninyo lubos na nauunawaan? Mga kontrata na may mga kondisyon na hindi ninyo napag-usapan? Nag-alinlangan si Mr. Tan. Meron po. Nung huling 2 buwan, may mga bagong kontrata na dumating sa amin na may mga dagdag na kondisyon. Akala ko po ay si Ginoong Villa Corta ang nag-utos noon. Napatingin si Nerissa kay Dario. Narinig mo ba yon, Dario? May mga kontrata na pumapasok sa pangalan mo pero hindi mo alam. May mga negosyong ginagawa sa likod mo. Anong ibig mo sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Dario. Anong ginagawa mo? Hindi ako ang gumagawa, Dario. Ikaw. Inilahad ni Nerissa ang isa pang dokumento.
Ito ang mga kontrata na pinirmahan mo sa nakalipas na 3 buwan. Mga kontrata na may malalaking utang, mga kontrata na may mga kondisyon na maglalagay sa Villacorta Group sa malaking panganib. Kinuha ni Dario ang papel, mabilis na binasa. Pumutla ang kanyang muka. Hindi ko ito pinirmahan. Tingnan mo ang lagda, sabi ni Nerissa. Kilala mo naman ang sarili mong lagda, di ba? Tiningnan ni Dario ang papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ay peke. Hindi ko ito pinirmahan. Sinong gumawa nito? Hindi ko alam. Mahinahong sagot ni Nerissa. Pero alam ko na may isang tao sa loob ng kumpanya mo o sa labas na gumagamit ng pangalan mo para gumawa ng mga kontrata na maglulubog sa'yo sa utang. Lumapit siya pa kay Dario. Ibinaba ang boses para siya lang ang makarinig. At alam mo ba kung sino ang pinakamalamang na may gusto nun? Napatingin si Dario sa kanya. Ang mga mata ay may halong takot at pagtataka. Ang taong makikinabang kapag bumagsak ka, bulong ni Nerissa. Ang taong makikinabang kapag nawala ang Villacorta Group. Ang taong may access sa mga dokumento mo, sa mga kontrata mo, sa mga lagda mo. Napatingin si Dario kay Katrina. Nakatayo ang babae sa gilid. Ang mga mata ay malalaki. Ang mga kamay ay nakakuyom. No, bulong ni Dario. Hindi siya. Hindi ko sinasabi na siya, sabi ni Nerissa. Sinasabi ko lang na may isang tao. At kung hindi mo aalamin kung sino, Dario, mawawala sa'yo ang lahat. Inilagay niya ang folder sa mesa, dahan-dahang isinara ito. Pero huwag ka mag-alala. May alam akong paraan para mailigtas ka. Anong paraan? Mabilis na tanong ni Dario, ang boses ay puno ng pag-asa. Kailangan kong makita ang lahat ng kontrata mo, lahat ng transaksyon, lahat ng pinirmahan mo sa nakalipas na taon. At kailangan kong gawin ito ng mag-isa, nang walang ibang nakakaalam. Nag-alinlangan si Dario. Bakit? Bakit mo ko tutulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Tumingin si Nerissa sa kanya, ang mga mata ay tahimik. Kasi, Dario, hindi pa ako tapos. May mga bagay pa akong kailangang ayusin. At kailangan ko ang access sa lahat ng dokumento mo para magawa yon. May isang bagay sa kanyang boses na nagpa-alarma kay Dario. Anong gagawin mo? Hindi mo kailangang malaman. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Ngayon, sa unang pagkakataon, magtiwala ka sa akin. Tumagal ang katahimikan. Ang mga bisita ay nakatingin pa rin. Ang mga bulungan ay tila huni ng mga ibon sa malayo. Si Doña Erlinda ay nakatayong matigas. Ang mga mata ay nakatingin kay Nerissa na may halong poot at takot. Si Katrina ay tila nanginginig na. Ang mga mata ay hindi mapakali. Sa wakas, tumango si Dario. Sige, bukas. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Hindi ngumiti si Nerissa. Tiningnan lang niya si Dario. Ang mga mata ay tahimik at matalim. Salamat, Dario. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyong ito. Lumingon siya sa mga bisita. Itinaas ang kanyang baso. Ang baso ng champagne na kanina ay ibinuhos sa kanya ni Dario na kinuha niya mula sa mesa habang walang nakatingin. Sa lahat ng naririto, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo sa gabing ito. Sana ay nasiyahan kayo sa inyong mga sarili. At sana ay maalala ninyo ang gabing ito. Dahil ito ang gabing nalaman ninyo kung sino talaga ang nasa likod ng Villacorta Group. Ininom niya ang champagne, dahan-dahan, habang nakatingin kay Dario. Ang lasa ay malamig at mapait, pero hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang mensahe. Ang mensahe na sa gabing ito, sa harap ng lahat ng taong ito, ang lahat ay nagbago. Inilapag niya ang baso, tumalikod at lumakad palayo. Hindi siya lumingon. Hindi na niya kailangan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 7 taon. 7 taon ng katahimikan. 7 taon ng pagpapakumbaba. 7 taon ng pagtitiis. Pero ngayon, sa gabing ito, lahat ng iyon ay natapos na. At habang lumalabas siya sa ballroom, narinig niya ang mga bulungan sa likuran niya. Narinig niya ang boses ni Dario na sumisigaw ng pangalan niya. Narinig niya si Doña Erlinda na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Narinig niya si Katrina na umiiyak. Pero hindi siya lumingon. May mga bagay na kailangang tapusin.
may mga plano na kailangang isagawa. At sa unang pagkakataon sa 7 taon, si Nerissa Alonzo ay hindi na nagtatago. Siya ay handa na. Ang umaga ay tahimik sa penthouse ng Villa Corta residence. Ang malalaking bintana ng master bedroom ay nagpapasok ng ginintuang liwanag ng araw, ngunit sa loob ng kwarto, ang katahimikan ay mabigat at nakakasakal. Si Dario ay nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya makatulog buong gabi. Ang mga salita ni Nerissa kagabi ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang totoo, ako ang may-ari ng Aurelia Grande. Alam mo bang isang lagdamo na lang ang kulang para maging ganap na ang lahat? Napahinto si Dario sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang mukha na pamilyar sa kanya, ngunit sa unang pagkakataon hindi niya nakilala ang taong nakatingin sa kanya. 7 taon niyang inakala na siya ang utak ng lahat. 7 taon niyang tinanggap ang papuri, ang respeto, ang takot ng mga empleyado. Ngunit kagabi, sa harap ng daan-daang bisita, natuklasan niya ang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ang kanyang telepono ay biglang nag-vibrate sa mesa. Ang pangalan ni Ate Ramirez, ang abogado ng Villacorta Group, ay lumitaw sa screen. Sumagot si Dario ng may pag-aalinlangan. Mr. Villacorta, kailangan nating mag-usap, ngayon na. Anong nangyari? Hindi mapigilan ni Dario ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Ang mga garantiya, ang lahat ng legal na garantiya na nakapangalan sa iyo para sa Meridian Tower Project, binawi na lahat, kaninang madaling araw. Naramdaman ni Dario na parang may bumagsak sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin na binawi? Imposible yon. Ako ang pumirma nung mga yon. Oo, ikaw ang pumirma, mahinahong sabi ng abogado. Ngunit ang mga dokumentong yon ay may kasamang personal na garantiya mula kay Nerissa Alonzo. Siya ang nagbigay ng collateral para sa mga utang na yon. At kaninag ikaparo ng umaga, inayos niya ang pagbawi ng lahat ng kanyang mga garantiya, legal at pinal. Napahawak si Dario sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay parang may panghihina. Ngunit, paano? Hindi ba kailangan ng pahintulot ko? Hindi, Mr. Villacorta. Ang mga garantiya ay personal kay Nerissa. Siya ang naglagay ng kanyang pangalan, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga account bilang collateral. Wala kang karapatan sa mga iyon. At na yung binawi niya ang mga iyon, ang lahat ng obligasyon sa bangko ay babagsak sa iyo. Magkano? Halos bulong na tanong ni Dario. Kasama ang interes, humigit kumulang 800 milyon. Ang telepno ay nahulog mula sa kamay ni Dario. Ang salitang 800 milyon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, parang isang sumpa. Hindi niya alam na ganun kalaki ang mga utang na yon. Hindi niya alam na si Nerissa ang nagbabayad ng lahat ng iyon sa likod ng kanyang mga pinirmahang dokumento. Hindi niya alam na sa tuwing pumipirma siya ng isang proyekto, si Nerissa ang naglalagay ng kanyang buong pagkatao bilang pananggalang. Sa 7 taon, hindi niya kailanman tiningnan ang mga pinirmahan niya. Hindi niya kailanman binasa ang mga kontrata basta pumipirma siya at pagkatapos ay may pera na dumarating. Akala niya ang kanyang pangalan at reputasyon ang dahilan. Akala niya ang kanyang talino ang nagpapatakbo ng lahat. Ngunit ang totoo, si Nerissa ang lahat. At ngayong binawi niya ang kanyang mga garantiya, ang buong imperyo na inakala niyang sa kanya ay parang bahay na walang pundasyon, handa nang gumuho anumang sandali. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Doña Erlinda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nagniningas habang hawak niya ang kanyang telepono. Ano itong naririnig ko, Dario? Bakit may tumatawag sa akin mula sa bangko na nagsasabing may problema sa mga utang mo? Hindi makasagot si Dario. Nakatayo lamang siya, parang estatwa, habang ang kanyang ina ay papalapit sa kanya. Sinabi ko sa'yo na huwag mong pakasalan ang babaeng yon, sigaw ni Doña Erlinda. Sinabi ko sa'yo na siya ay walang silbi, ngunit hindi. Kailangan mong pakasalan siya dahil gusto mo raw siya. At ngayon, tingnan mo kung ano ang nangyari. Sinira ka niya.
Hindi, Mama, mahinang sabi ni Dario. Hindi siya ang sumira sa akin. Ano? Nagulat si Doña Erlinda sa tugon ng kanyang anak. Siya ang nagdayo ng lahat. Pag-amin ni Dario. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kahihiyan. Ang lahat ng mga proyekto, ang lahat ng mga negosyo, ang lahat ng mga kita, siya ang nasa likod ng lahat. Ako lang ang pangalan, ako lang ang mukha. Ngunit siya ang utak, siya ang nagbigay ng lahat. Napaupo si Doña Erlinda sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla. Imposible yon. Ang babaeng yon, ang babaeng walang pinag-aralan mula sa probinsya. Imposible. Siya ay financial expert, Mama. Siya ay nagtrabaho sa Makati bago tayo pakasalan. Siya ang nagligtas sa atin mula sa pagkabangkarot 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil nahihiya ako. Ang katahimikan na sumunod ay masakit. Si Doña Erlinda ay nakatitig sa kanyang anak. Ang kanyang isipan ay hindi makapagproseso ng mga impormasyon. Ang babaeng kanyang hinamak, ang babaeng kanyang tinawag na walang silbi, ang babaeng kanyang inutusan na maghain ng pagkain sa mga handaan, siya pala ang nagligtas sa kanilang pamilya. Kailangan mong ayusin ito, biglang sabi ni Doña Erlinda. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Kailangan mong kausapin siya. Kailangan mong ayusin ang lahat. Paano ko siya kakausapin? Mapait na tanong ni Dario. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya? Pagkatapos kong ipahiya siya sa harap ng lahat? Pagkatapos kong hinalikan si Katrina sa harap niya? Gawin mo ang kahit ano, sigaw ni Doña Erlinda. Lumuhod ka, gawin mo ang lahat. Hindi natin kayan mawala ang lahat. Hindi natin kayan bumalik sa wala. Ang boses ng kanyang ina ay parang latigo na humahampas sa kanyang dignidad. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Dario ang tunay na takot. Hindi ang takot na magkamali sa negosyo. Hindi ang takot na mapahiya. Kundi ang takot na mawala ang lahat. Ang takot na maging wala. Dinalaw ni Dario si Nerissa sa kanyang opisina sa Aurelia Grande. Ang paglalakbay mula sa lobby hanggang sa executive floor ay parang isang mahabang paglalakbay sa impyerno. Ang mga empleyado na dating ngumingiti sa kanya ay tila umiiwas ng tingin. Ang mga security guard na dating sumasaludo sa kanya ay tila hindi siya kilala. Nang makarating siya sa opisina ni Nerissa, nakita niya itong nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang laptop. Hindi siya nagtaas ng tingin nang pumasok si Dario. Para bang hindi siya nito napansin. Nerissa? Tawag ni Dario. Ang kanyang boses ay paos. Tumigil si Nerissa sa pag-type. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata at tiningnan si Dario. Ang kanyang tingin ay malamig, walang emosyon. Parang tinitignan niya ang isang estrange. Ano ang kailangan mo, Dario? Kailangan kong kausapin ka. Kailangan kong humingi ng tawad. Ang tawad ay hindi sapat, mahinahong sabi ni Nerissa. Ang tawad ay hindi magbabayad ng 800 milyon. Napalunok si Dario. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita. Ngunit, Hindi mo ba naaalala ang lahat ng pinagsamahan natin? hindi mo ba naaalala ang mga panahong masaya tayo? Ang mga panahong masaya tayo? Ulit ni Nerissa. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait. Dario, sa 7 taon, kailan tayo naging masaya? Sa tuwing may tagumpay ka, hindi mo ako binibigyan ng kahit kaunting kredito. Sa tuwing may problema ka, ako ang sumasalo. Sa tuwing may okasyon, ako ang nasa likod, nag-aayos ng lahat habang ikaw ay nasa harap, tumatanggap ng papuri. Hindi yan masaya. Yon ay pagkaalipin. Mahal kita, Nerissa. Pagmamakaawa ni Dario. Lumapit siya ng isang hakbang. Tumawa si Nerissa ng walang saya. Mahal mo ako? Kung mahal mo ako, bakit mo ako hinalikan sa harap ng lahat habang kasama ang ibang babae? Kung mahal mo ako, bakit mo ako inutusan na paalisin sa sarili kong hotel? Kung mahal mo ako, bakit mo ako hinayaan na hamakin ako ng iyong ina sa loob ng 7 taon? Nagkamali ako. Nagkamali ako, alam ko. Ngunit
bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Wala nang maaayos, Dario. Tumayo si Nerissa mula sa kanyang upuan. Ang mga kontrata ay nilagdaan. Ang mga garantiya ay binawi. Ang mga utang ay nasa pangalan mo. Wala nang maaaring baguhin. May pera ka! May kapangyarihan ka! Maaari mong ayusin ang lahat. Bakit ko gagawin? Ang tanong ni Nerissa ay tapat. Walang galit, walang pait. Tanging kuryosidad lamang. Bakit ko ililigtas ang taong nagtaksil sa akin? Bakit ko ililigtas ang pamilyang nagpahiya sa akin? Dahil asawa mo ako. Sa papel lamang, sagot ni Nerissa. At sa lalong madaling panahon, hindi na rin. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Anong ibig mong sabihin? Ang mga abogado ko ay naghahanda na ng mga papeles para sa diborsyo. Sa pamamagitan ng annulment, ibabalik ko ang lahat ng mga ari-arya na nakapangalan sa akin. Ang mga shares ko sa Villacorta Group, ang mga account, ang mga ari-arian, lahat ay ibabalik sa akin. At ikaw ay maiiwan sa mga utang na hindi mo kayang bayaran. Hindi mo magagawa ito! Sigaw ni Dario. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi mo maaaring sirain ang lahat. Hindi ako ang sumira ng lahat, Dario. Ikaw ang sumira ng lahat nang piliin mong ipagkanulo ang taong nagligtas sa'yo. Lumapit si Nerissa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. Sa 7 taon, ako ang nagtayo ng lahat. Ngayon, ako rin ang magwawasak ng lahat. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil ito ang nararapat. Pakiusap, Nerissa. Lumuhod si Dario sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Gagawin ko ang lahat. Iiwan ko si Katrina, ipaaalis ko ang aking ina. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Basta huwag mo lamang akong iwan. Tiningnan siya ni Nerissa ng mahabang panahon. Sa loob ng ilang segundo, may kumislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na maaaring kahinaan o maaaring alaala ng isang pag-ibig na dating totoo. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng bakal na determinasyon. Tumayo ka, Dario. Nakakahiya kang tingnan. Hindi makagalaw si Dario. Nakatayo lamang siya sa kanyang mga tuhod, ang kanyang muka ay puno ng luha, ang kanyang dignidad ay nasa sahig. Lumaki ka sa isang pamilyang nagturo sa'yo na ang mundo ay umiikot sa'yo. Ngunit ang mundo ay hindi umiikot sa'yo, Dario. Ang mundo ay umiikot sa mga desisyon na iyong ginagawa. At ginawa mo ang maling desisyon. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Ate Ramirez, dalang isang folder ng mga dokumento. Tumingin siya kay Dario na nakaluhod, pagkatapos ay kay Nerissa naghihintay ng kanyang utos. Ihanda ang lahat ng papeles, sabi ni Nerissa, ang kanyang boses ay matatag. Gusto kong matapos ang lahat sa loob ng 1 linggo. Opo, Mrs. Villacorta. At isa pa, dagdag ni Nerissa, simula ngayon, gusto kong tawagin ako Miss Alonzo, hindi na ako si Mrs. Villacorta. Tumango ang abogado at lumabas ng opisina. Si Dario ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang paligid. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng ilang oras. Nawala ang lahat ng kanyang inakalang sa kanya. Nerissa, pakiusap. Mahina na namamalimo si Dario. Tumayo ka, Dario! Ang boses ni Nerissa ay hindi na malamig, ngunit puno ng awa. Isang uri ng awa na mas masakit kaysa sa galit. Wala ka nang magagawa. Tanggapin mo na ang katotohanan. Umalis si Nerissa sa kanyang opisina. Iniwan si Dario na nag-iisa, nakaluhod sa sahig ng isang gusali na dating hindi niya alam na pag-aari ng kanyang asawa. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap. Isang tanawin ng isang imperyo na kanyang inakalang kanya. Ngunit sa katotohanan, ay itinaya ng isang babaeng kanyang hinamak. Pagdating ni Nerissa sa lobby, narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Lumingon siya at nakita si Doña Erlinda. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ikaw! Sigaw ni Doña Erlinda.
Itinuturo ang daliri kay Nerissa. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang lahat. Tumigil si Nerissa at mahinahong hinarap ang matandang babae. Doña Erlinda, sa loob ng 7 taon, hinayaan kong hamakin mo ako. Hinayaan kong tawagin mo ako walang silbi. Hinayaan kong utusan mo ako maghain ng pagkain sa mga handaan. Ngunit ngayon, hindi ko na kailangan magtiis pa. Anong karapatan mong gawin ito sa amin? Kami ang nagpatira sa'yo. Kami ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Ang pangalan na Villacorta? Numiti si Nerissa ng walang saya. Donya, ang pangalang yon ay wala ng halaga. Ang mga Villacorta ay dating isang marangal na pamilya. Ngunit sa ilalim ng pamamahala ng iyong anak, sila ay naging isang pamilya ng mga mandaraya at mga traidor. Paano mo nagawa ito? Nanginginig na tanong ni Doña Erlinda. Madali lang, sagot ni Nerissa. Ang kanyang boses ay mahinahon. Sa loob ng 7 taon, ako ang nagtayo ng lahat. Kaya alam ko kung saan ang mga mahihinang punto. Alam ko kung aling mga dokumento ang kailangang lagdaan, aling mga garantiya ang kailangang bawiin, aling mga koneksyon ang kailangang putulin. Hindi ito paghihiganti, Donya. Ito ay pag-aayos ng isang pagkakamali. Hindi ka makakawala dito. Ipaaaresto kita. Ididemanda kita. Subukan mo, hamon ni Nerissa. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit tandaan, lahat ng mga dokumento ay nasa akin na. Lahat ng mga ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon ng Villacorta Group ay nasa akin na. Kung gusto mong idemanda ako, maghanda ka ring harapin ang mga kasong pandaraya laban sa iyong anak. Namutla si Doña Erlinda. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan, mahinahong sabi ni Nerissa. Ngunit ang totoo, Donya, ang iyong anak ay hindi kailanman naging isang matagumpay na negosyante. Siya ay isang sinungaling. At ngayon ang kanyang mga kasinungalingan ay nagkaroon na ng kahinatnan. Umalis si Nerissa. Iniwan si Doña Erlinda na nakatayo sa labi ng Aurelia Grand, napapaligiran ng mga empleyado na dating humahanga sa kanya. Ngunit na yon ay tinitignan siya na may awa at paghamak. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Doña Erlinda ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga taon ng panghahamak, ang mga taon ng pagmamalaki, ang mga taon ng pagbulag-bulagan sa mga ginagawa ng kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang sasakyan, habang papalayo sa Aurelia Grand, tumingin si Nerissa sa rearview mirror at nakita ang gusali na unti-unting lumiliit. Sa loob ng 7 taon, ang gusaling yon ang kanyang buhay. Ang gusaling yon ang kanyang sakripisyo. Ang gusaling yon ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit na yon, habang papalayo siya, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Hindi ang kalayaan na puno ng saya, kundi ang kalayaan na puno ng katiyakan. Ang katiyakan na sa wakas, siya ay nagawa na ang dapat gawin. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Ang lahat ng mga dokumento ay handa na. Handa ka na bang pumirma? Tumingin si Nerissa sa mensahe, pagkatapos ay sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng Makati na unti-unting lumiliwanag sa papalapit na umaga. Sa loob ng ilang segundo, nag-alinlangan siya. Isang bahagi ng kanyang puso ay sumisigaw na huminto, na magbigay ng isa pang pagkakataon na alalahanin ang mga panahong masaya sila ni Dario. Ngunit ang bahaging yon ay maliit na. Ang bahaging yon ay pagod na. Ang bahaging yon ay patay na. Tumipa siya ng isang salita bilang tugon. Oo. At sa sandaling yon, alam ni Nerissa na wala ng atrasan. Ang lahat ng kanyang mga plano ay isinasagawa na. Ang lahat ng kanyang mga sakripisyo ay magkakaroon na ng kahulugan. At sa unang pagkakataon sa 7 taon, si Nerissa Alonzo ay ganap na malaya. Nakapasok si Nerissa sa pribadong silid sa itaas na palapag ng Aurelia Grand nang hindi kumakatok. Nakaupo si Dario sa likod ng mahabang mesa, hawak ang isang baso ng whiskey na hindi pa nalalapit sa kanyang labi. Sa tabi niya, nakasandal si Katrina na nakapink na bestida
At sa isang sulok, nakaupo si Doña Erlinda na para bang siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. "Ah, nandyan ka na pala," sabi ni Dario. Ang boses ay pilit na kalmado. "Akala ko ba tapos na tayo sa usapan kanina? Bakit ka pa bumabalik?" Hindi sumagot si Nerissa. Dumretso siya sa harap ng mesa, inilapag ang isang leather folder at binuksan ito ng dahan-dahan. Ang tunog ng zipper ang tanging ingay sa silid. "Uupo ka ba o tatayo ka lang dyan?" tanong ni Doña Erlinda. Ang mata ay nakaawang sa pagkainip. "Wala kaming buong gabi para sa mga drama mo." "Hindi ako uupo, Doña," mahinahong sagot ni Nerissa. "Maikli lang ang sasabihin ko, at pagkatapos, aalis na ako." Tumawa ng bahagya si Dario. "Aalis ka? Saan ka pupunta? Sa bangko? Wala ka namang pera dyan." Ngumiti si Nerissa. Hindi ang niting puno ng awa, kundi ang niting may alam. "Doon nga ako galing, Dario. Sa bangko." Tumigil ang kamay ni Dario sa pag-ikot ng baso. "Anong ibig mong sabihin?" Binuksan ni Nerissa ang folder at inilabas ang isang stack ng mga papel. Inilapag niya ito sa harap na Dario ng maayos, isa-isa, na parang naglalatag ng baraha sa isang larong alam niyang panalo na siya. "Ang unang dokumento," sabi niya, "ay ang resibo ng paglipat ng 800 milyong piso mula sa trust fund ng pamilya Villacorta patungo sa personal account ko. Ang pangalawa, ang kasulatan ng pagbawi ng lahat ng collateral na inilagay ko sa pangalan ko nung iniligtas ko ang kumpanya mo 7 taon na ang nakararaan. At ang pangatlo, itinaas niya ang isang puting papel na may tatak ng abogado, ay ang draft ng kasunduan sa diborsyo." Nanlamig ang buong silid. Narinig ang pagbagsak ng baso ni Dario sa mesa. Ang whiskey ay tumapon sa puting mantel. Ano to?" Nauutal na sabi ni Dario. "Nagloloko ka ba?" "Hindi ako nagloloko, Dario. Sa loob ng 7 taon, ako ang nasa likod ng lahat ng tagumpay mo. Ako ang nag-ayos ng mga investment, ako ang nakipag-ayos sa mga supplier, ako ang nagbayad ng mga utang mo noong wala ka ng malapitan. Ikaw ang nasa harap, ako ang nasa likod at ngayon, babawiin ko na ang lahat." Tumayo si Katrina. Ang mukha ay namumutla. "Nerissa, sandali lang. Baka nagkakamali ka lang. Alam ko may mga pinagdaanan kayo ni Dario pero hindi mo naman siguro gagawin to?" Hindi man lang tiningnan ni Nerissa si Katrina. "Wala kang pakialam sa usaping ito, Katrina. Ang papel mo sa buhay ko ay natapos na noong pinili mong maging kabit ng asawa ko." "Paano mo nasabi yan?" Pagtatanggol ni Katrina. Ang boses ay nanginginig. "Hindi naman kita ginusto na saktan. Ginusto mo o hindi na mahalaga. Ang mahalaga, may ebidensya ako." Inilabas ni Nerissa ang isang folder na may mga litrato at screenshots na mga mensahe. "Lahat ng paglabas nyo. Lahat ng mga gabi na sinasabi mong may business meeting si Dario pero kasama ka pala. Lahat ng resibo ng mga hotel at regalo, nandito lahat." Binuksan ni Dario ang folder at sinimulang tingnan ang mga litrato. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang sarili niyang mukha sa mga larawan. "Saan mga kuha to?" Mahina niyang tanong. "Mas importante, bakit mo inakala na hindi ko malalaman?" Sagot ni Nerissa. "Sa loob ng 7 taon, ako ang humawak ng lahat ng pera, lahat ng account, lahat ng resibo. Alam ko ang lahat. Ang hindi ko lang alam, bakit hindi mo naisip na baka isang araw magising ako at magdesisyon na ayoko nang magpakatanga?" "Mag-ingat ka sa mga salita mo, Nerissa." Pagsingit ni Doña Erlinda, na sa wakas ay tumayo na rin. "Huwag mong kalimutan kung sino ka. Wala kang pinanggalingan. Kinuha ka lang namin dahil may awa kami sayo. Kung wala ang pamilyang ito, nasa lansangan ka ngayon." Lumingon si Nerissa kay Doña Erlinda. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin, hindi siya yumuko, hindi siya natakot. "Donya, alam mo ba kung sino ang nagbayad ng utang ng pamilyang ito na umalapit ng makuha ng bangko ang mansyon ninyo?" "Ako." "Alam mo ba kung sino ang nag-ayos ng operasyon ng kumpanya noong halos malugi ito?" "Ako." "At alam mo ba kung sino ang naglagay ng pangalan ninyo sa mga dokumento para hindi kayo mawalan ng kahit ano?" "Ako rin." Tumikhim si Doña Erlinda, ang mukha ay namumula.
Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Ako ang matanda dito. At ako ang may hawak ng pera. Malamig na sagot ni Nerissa. Sa oras na ito, ang lahat ng assets ng pamilya Villacorta ay nasa pangalan ko na. Ang kumpanya, ang mansyon, ang mga sasakyan, ang lahat. At ang 800 milyong utang na inutang ninyo sa bangko noong nakaraang taon, ang collateral na inilagay ko ay binawi ko na. Ibig sabihin, kayo ang mananagot sa utang na yon. Bumagsak si Dario sa kanyang upuan, ang mukha ay putla. Wala kang karapatan. Hindi mo pwedeng gawin to. Bakit? Dahil babae ako? Dahil asawa mo ako? Dahil dapat ako magpasalamat na kinuha mo ako? Tumawa si Nerissa, ngunit walang saya sa tawa. Dario, pinili kitang mahalin noong wala ka ng ibang malapitan. Itinayo kita, itinayo ko ang pangalan mo, itinayo ko ang lahat para sa'yo. At paano mo ako binayaran? Hinalikan mo ang isa pang babae sa harap ng lahat, sa sarili kong hotel. Hindi ko sinasadya, bulong ni Dario. Hindi mo sinasadya? Ang pagtataksil, hindi sinasadya? Ang pagpapahiya sa akin sa harap ng lahat na empleyado ko, hindi sinasadya? Ang pagpapanggap na wala akong naitulong, na wala akong halaga, na wala akong karapatan, lahat yan, hindi sinasadya? Tumayo si Katrina, lumapit kay Nerissa na halos nakaluhod na. Nerissa, pakiusap, huwag mong sirain ang lahat. May anak akong inaalagaan, may pamilya akong umaasa sa akin. Katrina, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko sinisira ang buhay mo. Sinira mo na ito sa sarili mo nung pinili mong makisama sa isang lalaking may asawa. Ang ginagawa ko lang, bawiin ang mga bagay na akin. Pero hindi mo pwedeng basta na lang naputol ang pagsasalita ni Katrina nang iyangat ni Nerissa ang kamay. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga dahilan mo. Ang desisyon ko ay desisyon na. Pirmahan niya ang mga dokumento at tapos na tayo. At kung hindi kami pipirma, hamon ni Doña Erlinda, ang mga mata ay nagniningas. Numiti si Nerissa. Kung hindi kayo pipirma, ipapakita ko sa lahat ang ebidensya ng pagtataksil ni Dario. Ipapakita ko sa mga empleyado, sa mga investor, sa mga kaibigan nyo, sa lahat. At pagkatapos, kukunin ko ang lahat ng asset sa pamamagitan ng korte. Maaaring mas matagal, pero siguradong mananalo ako. Mas gusto nyo bang gawin ito ng maayos at pribado? O gusto nyo maging usap-usapan ang kahihiyan ninyo? Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Dario. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Dario. Ang kanyang mga mata ay may luhang nagbabadyang bumagsak. Nerissa, sandali. Pwede ba nating pag-usapan to? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Kung ano man ang nagawa ko, humihingi ako ng tawad, seryoso ako. Babayaran kita, aayusin ko lahat. Hindi mo kayang ayusin to, Dario. Ang 7 taon na ginugol ko sa pagtatago ng aking kakayahan, sa pagpapanggap na wala akong alam, sa pagtanggap ng mga kahihiyan mo. Hindi yan kayang bayaran ng kahit anong tawad. Pero mahal kita, bulong ni Dario. Tumigil si Nerissa. Tiningnan niya si Dario ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking pinakasalan niya. Hindi ang CEO, hindi ang mayaman, kundi ang lalaking dati niyang iniisip na kaya niyang iligtas. Mahal mo ako? Mahina niyang tanong. Kung mahal mo ako, bakit mo ako hinalikan sa harap ng lahat? Bakit mo ako pinalaya sa sarili kong hotel? Bakit mo ako hinaya ang maniwala na wala akong halaga? Nagkamali ako, luha ni Dario. Oo, nagkamali ka. Pero hindi lang isang beses. Nagkamali ka araw-araw, sa loob ng 7 taon. At ako naman, nagkamali rin ako. Dahil nanatili ako. Dahil pinaniwalaan ko na kaya kong baguhin ka. Na kung sapat ang pagmamahal ko, magbabago ka. Huminga siya ng malalim. Pero hindi na ako magkakamali ulit. Pirmahan mo ang mga dokumento, Dario. Para sa ikabubuti nating lahat. Bumagsak ang balikat ni Dario. Parang nawalan siya ng lahat ng lakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, kinuha ang panulat at tiningnan ang mga papel. Wala na bang pag-asa? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Wala na, sagot ni Nerissa. Natapos na ang pag-asa noong pinili mong ipahiya ako sa harap ng lahat.
Pumirma si Dario. Ang tunog ng panulat sa papel ay parang huling martilyo sa kabaon ng kanilang kasal. Sumunod si Katrina, umiiyak habang pumipirma. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, nungit hindi na siya nakiusap pa. Si Doña Erlinda naman ay tumayo, tumingin kay Nerissa ng may pagkapot. Sana'y pagsisihan mo ang ginawa mo, Nerissa. Sana'y malaman mo balang araw kung gaano kasakit ang mawala ng lahat. Mumiti si Nerissa. Doña, sa loob ng 7 taon, wala akong naramdaman kundi sakit. Ngayon, sa unang pagkakataon, malaya na ako. Kung may pagsisisihan man ako, ito ay ang hindi ko pag-alis ng mas maaga. Kinuha niya ang mga dokumento, inilagay sa folder at tumalikod. Nang makarating siya sa pinto, huminto siya at lumingon. Isang huling bagay, sabi niya. Ang Aurelia Grand. Ito ang hotel na itinayo ko gamit ang sarili kong pera sa sarili kong pangalan. Hindi ito naging inyo kahit kailan. At ngayong gabi, kapag umalis ako, hindi na kayo makakatapak dito. Ang security ay may utos na. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw ni Doña Erlinda. Ito ang hotel ng pamilya ko. Hindi. Ito ang hotel ko. At ngayong gabi, isasara ko ito para sa inyo. Binuksan ni Nerissa ang pinto. Magandang gabi, Doña, Dario, Katrina. Isinara niya ang pinto ng mahina. Nungit ang tunog nito ay parang kulog sa mga taingan ng mga naiwan. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway ng hotel, narinig niya ang mga hakbang niya na umaalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Ang mga empleyado ay tumitingin sa kanya. Ang ilan ay nagtataka, ang ilan ay may takot, ang ilan ay may paghanga. Hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. Sa unang pagkakataon sa 7 taon, alam niya kung saan siya patungo. Sa labas, ang gabi ay malamig. Umakyat siya sa kanyang sasakyan, isang itim na Mercedes na nasa pangalan niya, na hindi alam ni Dario. Inupuan niya ang driver's seat, isinara ang pinto, at tumingin sa rearview mirror. Nakita niya ang sarili. Ang babaeng may mata na pagod, may mukhang pilit na numingiti. Ang babaeng nagtago sa sariling anino sa loob ng 7 taon. Tapos na, bulong niya sa sarili. Tapos na. Binuksan niya ang makina. Ang tunog ng makina ay parang awit ng kalayaan. At habang umaalis siya sa Aurelia Grand, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Nerissa na ang mundo ay kanya ulit. Sa kanyang bag, ang folder na may mga dokumento ay parang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Sa kanyang puso, ang sakit ay nagsisimula ng gumaling. Hindi siya sigurado kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Pero isa ang alam niya. Hindi na siya magpapakulong muli sa isang taong hindi siya kayang pahalagahan. Ang mga unang araw pagkatapos ng pag-alis ni Nerissa ay tahimik. Masyadong tahimik. Sa opisina ng Villa Corta Holdings, ang mga empleyado ay nagkukubli sa likod ng kanilang mga computer, nagpapalitan ng mga sulyap na puno ng pag-aalala. Ang mga telepo ay hindi tumitigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga bangko, mula sa mga supplier, mula sa mga kliyenteng, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Si Dario ay nakaupo sa kanyang executive chair, nakatingin sa mga papeles na hindi niya maintindihan. Mga financial statement, mga demand letter, mga notice ng delinquency. Hindi niya alam kung paano basahin ang mga ito. Hindi niya kailanman kinailangang basahin ang mga ito. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya kay Marco, ang kanyang assistant, na nakatayong matigas sa harap ng desk. Sir, ang mga loan documents po, nauutal na sabi ni Marco. Ang mga ito po ay naka-encumber sa pangalan ni Mrs. Alonso. Ibig sabihin po, siya ang may kontrol sa mga collateral. At ang mga guarantor agreements, Tagalog Marco, anong nangyayari? Si Marco ay lumunok. Sir, lahat po ng utang ng kumpanya ay nasa pangalan ninyo. Pero ang mga asset na ginamit bilang collateral ay nasa pangalan ni Mrs. Alonso. Ibig sabihin po, kapag hindi natin nabayaran ang mga utang, ang kumpanya po ang mawawala. Pero si Mrs. Alonso ay hindi maaapektuhan. At ang mga pangunahing kontrata po sa mga supplier at kliyente,
Lahat po sila ay may clause na kailangan ang pirma ni Mrs. Alonso para sa renewal. Naramdaman ni Dario na parang may humigpit sa kanyang dibdib. Saan niya nakuha ang kapangyarihang yon? Ako ang CEO! Sir, si Mrs. Alonso po ang nagdraft ng lahat ng mga kontratang yon. Siya po ang nag-sign bilang corporate secretary at treasurer. Ang kanyang pirma po ang legal na kailangan para sa lahat ng major transactions. Ang mga salita ni Marco ay parang martilyo. Bawat pangungusap ay pumupukpok sa mga pader na itinayo ni Dario sa loob ng 7 taon. Ang mga pader ng kanyang kayabangan, ng kanyang paniniwalang siya ang henyo, ang tagapagligtas ng kumpanya. Lumabas ka, utos ni Dario. Ang boses ay paos. Nang umalis si Marco, si Dario ay tumayo at lumakad sa bintana. Ang tanawin ng Makati skyline ay dati nang nagpaparamdam sa kanya ng kapangyarihan. Ngayon, ito ay parang isang tanawin ng mga gusaling hindi na niya kayang abutin. Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate, isang tawag mula sa kanyang ina. Anak, ano nangyayari? Bakit may mga taong pumupunta dito sa bahay na nagtatanong tungkol sa mga utang mo? Sinasabi nila na may mga legal na dokumento sila. Ma, huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Pero anak, sinasabi nila na kukunin ang bahay. Natigilan si Dario. Ano? Hindi pwedeng kunin ang bahay. Nasa pangalan ko yon. Ang sabi nila, ang bahay ay naka-mortgage para sa mga utang ng kumpanya. At ang mortgage documents ay nakasign. Anak, bakit may pirma mo? Unti-unting bumagsak ang mundo ni Dario. Naalala niya ang mga gabing pinapipirma niya si Nerissa ng mga dokumento nang hindi binabasa. Ang mga gabing sinasabi niya, akin na ang lahat, ikaw na bahala sa bahay. Ang mga gabing pinaniniwalaan niya siya ang nasa kontrol. Ma, sandali lang po, tawagan ko kayo mamaya. Pinatay niya ang tawag at agad na dinial ang numero ng kanyang abogado. Walang sumasagot. Dinial niya muli. Wala pa rin. Ang pangatlong tawag ay sinagot ng sekretarya. Mr. Villacorta, paumanhin po, pero si Attorney Reyes po ay hindi na available. Iniwan po niya ang kanyang resignation letter kaninang umaga. Ano? Bakit? Hindi ko po alam ang detalye, sir, pero sinabi po niya na may conflict of interest na raw po. Bumagsak ang cellphone ni Dario sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang etyo ng kanyang pagbagsak. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang condo unit sa BGC, si Katrina Sarmiento ay nakatingin sa kanyang reflection sa full-length mirror. Ang kanyang damit ay isang designer piece na nagkakahalaga ng ₱250,000. Ang kanyang alahas ay regalo mula kay Dario noong nakaraang taon. Ang kanyang muka ay perpekto. Ang mga labi, ang mga mata, ang cheekbones, lahat ay inalagaan ng husto. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap. Katrina, nandito na ang mga tao mula sa bangko, sabi ng kanyang kasambahay mula sa kabilang kwarto. Anong bangko? Wala akong utang. Ang sabi po, ang kondo po ay naka-encumber at ang sasakyan po ninyo, kinukuha po nila. Tumakbo si Katrina sa bintana at nakita ang isang tow truck na kinakaladkad ang kanyang puting Porsche. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi pwede! Regalo yon ni Dario! Ang sabi po ng mga tao, ang sasakyan po ay nakalising sa pangalan ng kumpanya at ang kumpanya po ay may mga utang. Tawagan si Dario, sigaw ni Katrina. Na yun din! Ngunit hindi sumasagot si Dario. Sa halip, ang kanyang phone ay nagring, isang tawag mula sa isang numero na hindi niya kilala. Sumagot siya ng may pang-ininig. Miss Sarmiento, ito po si Ate Ramirez. Kinakatawan ko po si Nerissa Alonso. Nais ko lamang po ipaalam na ang lahat ng mga ari-arya na ibinigay sa inyo ni Mr. Dario Villacorta ay nasa pangalan ng kumpanya at ang kumpanya ay may mga outstanding liabilities. Kakailanganin po naming i-audit ang lahat ng mga ito bilang bahagi ng legal proceedings. Ano? Hindi ako sang-ayon dyan. Regalo sa akin yon. Paumanhin po, Miss Sarmiento. Ngunit ayon sa mga dokumento, ang mga ito ay corporate assets
At ang paggamit niya ng mga ito ng walang otorisasyon ng board ay maaaring ituring na misappropriation. Maipapayo ko po na makipag-usap kayo sa inyong sariling abogado. Natapos ang tawag. Si Katrina ay nakatayong parang estatwa. Ang kanyang mamahaling damit ay biglang parang tanikala sa kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pinili para sa kanyang sarili, ay unti-unting nawawala. Sa mansyon ng Villa Corta sa Forbes Park, si Doña Erlinda ay nakaupo sa kanyang paboritong upuan sa sala, nakatingin sa mga pintura sa dingding. Ang mga ito ay mga orihinal, mga likha ng mga kilalang artistang Pilipino. Ang mga ito ay binili ni Nerissa sa isang auction noong 2019, ngunit si Doña Erlinda ay hindi ito alam. Para sa kanya, ang mga ito ay mga dekorasyon lamang. "Ma'am, may mga bisita po," sabi ng kasambahay. "Sino?" Ang sabi po nila taga City Assessor's Office po. Ang mukha ni Doña Erlinda ay nanlamig. "Bakit nandito ang City Assessor?" Nang pumasok ang mga opisyal, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Nagpakilala sila at naglabas ng mga dokumento. Ang bahay, ang mansyon na itinayo ng mga Villa Corta sa loob ng 3 henerasyon, ay naka-encumber. Ang mga dokumento ay nagpapakita na ang lupa ay isinangla para sa mga utang ng kumpanya at ang mga utang na iyon ay hindi nababayaran. "Hindi ito maaari!" sigaw ni Doña Erlinda. "Ang bahay na ito ay minana ko sa aking mga magulang." "Paumanhin po, Doña, ngunit ayon sa mga record, ang lupa ay inilipat sa pangalan ng Villa Corta Holdings noong 2017 at ang kumpanya ay gumamit nito bilang collateral para sa isang malaking loan noong 2019. Naalala ni Doña Erlinda ang gabing iyon. Ang gabing pinapirma niya ang mga dokumento ng hindi binabasa. Sinabi ni Dario, "Ma, kailangan lang ng kumpanya ng kontrata para sa expansion. Pirmahan niya na lang." At siya, na puno ng tiwala sa kanyang anak, ay pumirma ng walang pag-aalinlangan. "Nasaan si Dario?" Tanong niya, ang boses ay nanginginig. "Hindi po namin alam, Donya. Subukan niyo pong tawagan." Ngunit hindi sumasagot si Dario. Hindi sumasagot sa kahit kanino. Sa isang maliit na opisina sa may Ayala Avenue, si Nerissa ay nakaupo sa harap ng kanyang bagong desk. Ang opisina ay maliit, isang fraction ng laki ng executive suite ni Dario. Ngunit ito ay sa kanya. Ang mga dingding ay sariwang pintura, ang mga kasangkapan ay simple ngunit eleganteng. Sa kanyang harapan ay isang puting board na puno ng mga plano. "Miss Alonzo, handa na po ang mga dokumento," sabi ng kanyang abogado, isang babae sa kanyang edad na may matalas na mata. "Ang lahat ng mga asset na nasa pangalan ninyo ay ligtas. Ang mga utang ay naka-encumber sa Villa Corta Holdings. Ang mga legal na hakbang laban kay Mr. Villacorta para sa misrepresentation at breach of fiduciary duty ay naka-file na." Tumango si Nerissa. "At ang mga empleyado? Inilipat na po natin ang mga susi sa mga posisyon sa bagong kumpanya. Ang mga taong gusto sumama sa atin ay may mga kontrata na. Magkano ang natitira sa atin? Pagkatapos ng lahat ng mga bayarin at settlement, may sapat na pondo para sa unang taon ng operasyon. At ang mga bagong investor ay interesado." Ngumiti si Nerissa. Hindi isang malaking ngiti, ngunit isang tahimik tiwala na ngiti. Ang uri ng ngiti na hindi niya ipinakita sa loob ng 7 taon. "Maganda. Simulan natin ang pagpaplano para sa paglulunsad." Nang umalis ang abogado, si Nerissa ay tumayo at lumakad sa bintana. Ang tanawin mula sa kanyang maliit na opisina ay hindi kasing ganda ng tanawin mula sa Aurelia Grand. Ngunit ito ay sa kanya. Ang bawat gusali, bawat ilaw, bawat sasakyan sa ibaba, ang mga ito ay bahagi ng isang mundo na kanyang muling itatayo sa kanyang sariling mga termino. Ang kanyang phone ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Miss Alonzo, ito po si Attorney Ramirez. Nakipag-ugnayan po sa amin si Mr. Villacorta. Gusto po niyang makipagkita sa inyo." Sabi niya, may sasabihin daw siya. Tiningnan ni Nerissa ang mensahe ng matagal. Ang pangalan ni Dario ay dati nang nagpaparamdam sa kanya ng sakit. Ngayon, ito ay parang isang alaala lamang. Isang bagay na nangyari sa ibang tao, sa ibang panahon.
Ischedule sa susunod na linggo, sagot niya. May mga bagay pa akong kailangang ayusin. Inilapag niya ang phone at bumalik sa kanyang puting board. Ang mga plano para sa kanyang bagong kumpanya ay nakalatag sa harap niya. Ang mga pangalan ng mga taong naniniwala sa kanya. Ang mga numero na kanyang kalkulahin ng paulit-ulit. Sa labas, ang araw ay papalubog na. Ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting bumubukas, isa-isa, tulad ng mga bituin na lumiletaw sa takip silim. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Nerissa ay hindi natatakot sa dilim. Sapagkat alam niya na sa kabila ng gabi, may darating na umaga. At ang umagang yon ay sa kanya. Umaga ng Lunes nang matanggap ni Nerissa ang tawag mula sa kanyang abogado. Nakaupo siya sa kanyang bagong opisina, isang maliit na unit sa ika-25 na palapag ng isang gusali sa BGC, puno pa ng kahon at mga kable na nakakalat sa sahig. Pero kahit ganun, may ngiti sa kanyang labi. Congratulations, Nerissa. Final na ang lahat. Nakuha mo ang lahat ng nakapangalan sa'yo. Ang bahay, ang mga account, ang shares. Lahat. Sandaling napapikit si Nerissa. Hindi siya humiyaw, hindi siya napaluha. Tahimik lang siyang huminga ng malalim. Parang may mabigat na inalis sa kanyang dibdib na 7 taon niyang dinala. Salamat, Ate Ramos. Pakisend na lang lahat ng dokumento sa email ko. Gagawin ko. At narinig mo na ba ang balita tungkol kay Dario? Napahunot ang ni Nerissa. Anong balita? Iniwan na siya ni Katrina. Pagkatapos ma-foreclose ang kondo na binili niya para sa babae, wala nang natira. Ang sabi ng mga kakilala ko, umuwi si Katrina sa probinsya. At si Doña Erlinda, nangumutang na lang sa mga dating kaibigan. Wala nang tumatanggap. Tumahimik si Nerissa. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May bahid ng lungkot. Hindi para kay Dario, kundi para sa mga taong maaaring naloko rin. Pero mabilis niyang pinawi yon. Hindi ko na problema yon, sabi niya, mahinahon. Salamat ulit, Ati. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at lumapit sa bintana. Kitang-kita mula sa kanyang opisina ang abot tanaw ng syudad. Ang mga gusaling itinayo ng mga taong may pangarap. Ang mga lansang ang puno ng mga taong nagmamadali, tulad niya nun. 7 taon na ang nakararaan, bago siya nagpakasal. Okay, sabi niya sa sarili, paharap sa salamin. Simula na naman. Pero sa pagkakataong ito, para sa akin. Kumatok ang sekretarya niyang si Mia, isang babaeng 26 na kahapon lang niya in-interview. Ma'am, nandito na po ang mga taga-deliver ng furniture. Saan ko po ipapalagay ang conference table? Sa may dulo, malapit sa bintana. Gusto kong kita ang view habang nagmi-meeting. Copy, ma'am. At may nag-email po mula sa Philippine Women's Business Forum. Inaanyayahan po kayo bilang keynote speaker sa kanilang annual conference. Sabi po nila, gusto nilang marinig ang inyong kwento. Napataas ang kilay ni Nerissa. Talaga? Sino ang nag-refer sa akin? Sabi po nila, narinig nila ang tungkol sa inyong bagong venture at may kakilala rin daw po silang nagtrabaho sa inyo noon sa Makati. Si Mr. Lim yata? Si Mr. Lim. Ang dating senior partner niya sa investment firm. Ang taong naniniwala sa kanya kahit bata pa siya. Nang mag-asawa siya at nag-resign, siya ang nagsabing, sayang Nerissa, pero kung yan ang magpapasaya sa'yo, suportado kita. Hindi siya naging masaya. Pero ngayon, parang may pagkakataon siyang patunayan na hindi siya nag-aksyaya ng mga taon. Ano ang date ng conference? Tanong niya. Sa susunod na buwan po, ma'am, ika-15. Tumingin si Nerissa sa kanyang puting board. May nakasulat doon ang timeline ng kanyang bagong kumpanya, ang mga target, ang mga pangalan ng mga investor na kausap niya, ang mga proyektong pinaplano niya. Sa loob ng 2 buwan, nakapag-impulse siya ng sapat na pondo para makapagsimula ng isang financial advisory firm na naglalayong tulungan ang mga maliliit na negosyante, mga taong tulad niya noon na may pangarap pero walang gabay. Tanggapin mo, sabi niya, at i-block ang oras ko bukas. Kailangan kong ihanda ang speech ko.
Nuumiti si Mia. Sige po ma'am, excited na po ako para sa inyo. Nang umalis ang sekretarya, bumalik si Nerissa sa kanyang mesa. Binuksan niya ang laptop at sinimulang itype ang mga ideya para sa kanyang talumpati. Pero sa gitna ng paggawa, napahinto siya. Naalala niya ang gabing iyon sa Aurelia Grand. Ang basang damit, ang malamig na tingin ni Dario, ang tawa ng mga tao sa paligid. Wala ka namang kwenta kung hindi dahil sa pangalan namin Villacorta, sabi ni Doña Erlinda nun. Napanghiti si Nerissa. Hindi masakit ang alaala. Parang malayong balita na lang ito. Isang kwentong nangyari sa ibang tao. Itutuloy ko na lang ang pagsulat ng speech ko, bulong niya sa sarili. Ilang araw ang lumipas. Abala si Nerissa sa pag-aayos ng kanyang opisina, sa pagpupulong sa mga potensyal na kliyente, sa pag-aaral ng mga bagong uso sa financial technology. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya gumigising ng may takot. Hindi siya natutulog ng may pangamba kung ano ang sasabihin ng kanyang biyena o kung saan pupunta ang asawa niya. Isang hapon, habang kumakain siya ng tanghalian sa isang malapit na cafe, may lumapit sa kanya. Miss Nerissa Alonzo? Tumingala siya. Isang babaeng mukhang negosyante, mga 45, nakasuot ng simpleng blazer. May dalang folder na may tatak ng isang kilalang export company. Opo, ako nga. Magandang hapon po. Ako si Mrs. Liza Fernandez, chairman ng Fernandez Trading. Narinig ko po ang tungkol sa inyong bagong kumpanya. May gusto po sana akong pag-usapan. Tungkol sa financial restructuring ng aming negosyo. Napakurap si Nerissa. Paano ninyo po ako nakilala? Sa pamamagitan po ng isang kaibigan, si Mr. Lim. Sabi niya, kayo ang pinakamatalinong financial mind na nakilala niya. At nang marinig ko ang inyong kwento, ang pag-alis ninyo sa inyong asawa, ang pagsisimula ng panibago, na-inspire po ako. Kailangan ko ng taong may ganyang tapang para i-manage ang finances ng kumpanya namin. Nagtaas ng kilay si Nerissa. Interesado po kayo sa aking serbisyo? Oo, pero gusto ko munang makita kung paano kayo magtrabaho. May 2 akong buwan bago matapos ang aming fiscal year. Sa tingin ninyo, kaya ninyong ayusin ang aming cash flow? Tumingin si Nerissa sa folder na inilatag ni Mrs. Fernandez. Nakita niya ang mga numero, ang mga chart, ang mga problema. Mabilis niyang sinuri ang ilang pahina. Sa loob ng 2 buwan? Tanong niya, nakangiti. Kaya ko po. Pero kailangan ko ng buong access sa inyong financial records at kailangan kong gumawa ng desisyon ng walang interference. Napang-ite si Mrs. Fernandez. Ganyan ang gusto ko marinig. Magsisimula tayo sa Lunes. Pupunta kayo sa opisina namin sa May Alabang. Sige po, makikipagkita ako sa inyong CFO bukas para sa initial assessment. Tumayo si Mrs. Fernandez at nakipagkamay. Maraming salamat, Miss Alonzo. Excited akong makita kung ano ang kaya ninyong gawin. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Nerissa sa kanyang opisina na may bagong sigla. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang i-analyze ang folder na ibinigay ni Mrs. Fernandez. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang may bagong email mula sa Philippine Women's Business Forum. Dear Miss Alonzo, nais naming ipaalam sa inyo na kayo ang napili bilang keynote speaker para sa aming taunang komperensya. Ang tema ngayong taon, mula sa anino tungo sa liwanag. Naniniwala kaming kayo ang perpektong halimbawa ng temang ito. Napahinto si Nerissa. Mula sa anino tungo sa liwanag. Parang isinulat para sa kanya. Tiningnan niya ang oras, 6:00 ng gabi. Halos wala ng tao sa opisina. Tahimik ang paligid, maliban sa ugong ng aircon at sa malayang tunog ng trapiko sa ibaba. Lumapit siya sa bintana. Ang mga ilaw ng BGC ay kumikislap, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Sa malayo, nakita niya ang silhouette ng Aurelia Grand, ang hotel na dating pag-aari niya. Ang hotel na minsan niyang itinayo gamit ang kanyang utak at pawis. Hindi ko na kailangan yon, bulong niya. Mas mahalaga ang mga susunod kong gagawin. Bumalik siya sa kanyang mesa
at sinimulang isulat ang kanyang speech. Hindi siya sumulat tungkol sa paghihigante. Hindi siya sumulat tungkol kay Dario o kay Doña Erlinda o kay Katrina. Isinulat niya ang tungkol sa pagbangon, tungkol sa pagtuklas sa sariling halaga, tungkol sa mga babaeng natatakot na magsimula muli. Sa mga taong nakikinig sa akin, isinulat niya, alam kong may mga pagkakataong pakiramdam ninyo. Wala na kayong natitira. Naubos na kayo. Na parang ang lahat ng inyong itinayo ay babagsak sa inyong harapan. Ngunit nais kong sabihin sa inyo, hindi kayo ang inyong mga pagkatalo. Hindi kayo ang mga taong nanakit sa inyo. Kayo ang pag-asa na bumabangon tuwing umaga. Kayo ang lakas na hindi nakikita ng iba. At kapag dumating ang tamang panahon, ipapakita ninyo sa mundo kung sino talaga kayo. Napahinto siya. Binasa niya muli ang kanyang isinulat. Tama na ito. Hindi na kailangan ng karagdagang palamuti. Ibinaba niya ang panulat at tumingin sa labas. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang mga ilaw ng syudad ay hindi kumukupas. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nerissa ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ang kapayapaang dulot ng katahimikan, kundi ang kapayapaang dulot ng pagkakaroon ng direksyon. May kumatok sa pinto. Si Mia. Ma'am, pauwi na po ako. May kailangan pa po ba kayo? Umiling si Nerissa. Wala na, Mia. Salamat. Magpahinga ka ng mabuti. Sige po, ma'am. At congratulations po pala sa keynote speech. Ipagdasal ko po kayo? Numiti si Nerissa. Salamat. Nang umalis si Mia, tumayo si Nerissa at pinatay ang ilaw ng kanyang opisina. Ngunit bago siya umalis, tumingin siya sa puting board. Ang mga plano, ang mga target, ang mga pangalan. Lahat ng ito ay magsisimula sa isang maliit na hakbang. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas. Sa elevator, tumingin siya sa salamin. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Hindi siya nagpaganda para sa iba. Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks, at ang kanyang buhok ay nakatali. Ngunit sa kanyang mga mata, may liwanag na hindi nakikita ng iba. Paglabas ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumingin siya sa langit, madilim, ngunit may mga bituin na sumisilip sa kabila ng mga ulap. Bukas, sabi niya sa sarili, magsisimula na naman ako. At sa pagkakataong ito, hindi ako magpapadikta kanino man. Sa kanyang isip, nagsimula na siyang magplano para sa komperensya, para sa bagong proyekto, para sa mga susunod pang taon. Ang mga taon na hindi na niya ibabahagi kanino man, dahil sa wakas, alam na niya kung paano maging masaya. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanyang sasakyan, at sa likod niya, ang mga ilaw ng BGC ay patuloy na kumikislap, parang mga saksi sa kanyang bagong simula. Ang umaga ng komperensya ay sumapit na may kasamang manipis na ambon. Ngunit hindi iyon naging hadlang para kay Nerissa. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng kanyang hotel suite, nakasuot ng puting blazer na akma sa kanyang pangangatawan. Sa bawat pag-aayos niya ng kanyang buhok, ramdam niya ang gaan sa dibdib. Isang pakiramdam na matagal niyang hindi naranasan. Miss Alonzo, handa na po ang sasakyan, sabi ng assistant niyang si Mia mula sa pinto. Sandali lang, sagot ni Nerissa habang binibigyang huling tingin ang sarili. Mia, paalala mo sa akin na i-file expansion plan para sa Cebu branch pagkatapos ng event. Opo, Miss Alonzo, nasa listahan ko na po. Tumango si Nerissa at siya humarap sa bintana. Mula sa ika-30 palapag, kita niya ang buong skyline ng Maynila. 7 buwan na ang nakalipas mula nang siya'y tumayo sa harap ng isang katulad na tanawin, ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nag-aalinlangan. Ang bulwagan ng komperensya ay puno ng mga kababaihan, mga negosyante, propesyonal, mga ina na nagsisikap balansiin ang pamilya at karera. Nang i-announce ang pangalan niya, nagsimula ang palakpakan na tila isang alon na dumating mula sa likod ng entablado. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Panimula ni Nerissa habang nakatayo sa gitna ng entablado. 6 na taon na ang nakalipas, nakaupo ako sa inyong pwesto. Nakikinig sa mga tagapagsalita, umaasang may matututunan akong magbabago sa aking buhay. Pero hindi ko akalain na ang pinakamahalagang aral ay darating sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Tumigil siya sandali. Hinayaan ang katahimikan na lumutang sa bulwagan. May nagsabi sa akin noon na wala akong kwenta kung hindi dahil sa kanila. Na ako'y isang parasite na sumasabit lang sa tagumpay ng iba. At sa loob ng maraming taon, naniwala ako. Naniwala ako na kailangan kong magpasalamat sa pagtrato nilang parang basura. Dahil binigyan nila ako ng tahanan. Napansin niya ang ilang babae sa audience na tumango. Mga babaeng nakakaalam ng pakiramdam na yon. Pero isang araw, nagising ako. Napagtanto ko na ang tagumpay na yon. Ang negosyo, ang pera, ang reputasyon. Ako pala ang nagtayo noon. Ako ang nagpagising sa kumpanyang nalulunod sa utang. Ako ang nagpatayo ng mga gusaling yon. At nang subukan kong kunin ang nararapat sa akin, sinubukan nila akong sirain. Nilinggo niya ang buong bulwagan, diretso ang tingin. Kaya't sa mga babaeng nasa inyong pwesto ngayon, sa mga nakakaramdam na wala silang halaga dahil may nagsabi sa kanila noon, tandaan ninyo, ang inyong kwento ay hindi natatapos sa babaeng sinaktan. Natatapos ito sa babaeng tumayo, bumangon, at kinuha ang nararapat sa kanya. Pagkatapos ng komperensya habang nakikipagkame siya sa mga dumalo, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Miss Alonzo, hindi kita kilala bago ang araw na ito. Sabi ng babae, mga 70 taong gulang na, may suot na perlas at simpleng itim na bestida. Pero salamat. Salamat sa pagpapaalala sa akin na hindi pa huli ang lahat. Mrs. Fernandez? Nakangiting sagot ni Nerissa. Natutuwa akong nakarating kayo. Kumusta po ang inyong mga anak? Tahimik na ang lahat. Ngumiti ang matandang babae. Pero may gusto akong pag-usapan sa'yo. Ang ari-arian sa Tagaytay, handa na akong ibenta ito sa iyong presyo. Talaga po? Akala ko po ay hindi ninyo ito ibebenta. May mga bagay na kailangang bitawan para makausad. Sagot ni Mrs. Fernandez, may lalim ang mga mata. Nakita ko ang iyong determinasyon ngayon. Alam kong nasa mabuting kamay ang lupaing ito. Samantala, sa isang maliit na opisina sa may Quezon Avenue, nakaupo si Dario sa harap ng lumang computer. Ang dating marang, yung opisina sa ika-40 palapag, ay pinalitan na ng isang maliit na cubicle na halos kasya lang ang mesa at upuan. Ang kanyang pangalan ay wala na sa pinto. Ang kumpanyang minsan niyang pinamunuan ay nagbago na ng pangalan. At ang bagong CEO ay isang babaeng minsan niyang itinapon. Mr. Villacorta, ang report na hinihini ni Mr. Lim. Sabi ng isang empleyado habang inilalapag ang isang bundle ng papel sa kanyang mesa. Salamat, mahinang sagot ni Dario. Habang binubuklat ang mga papel, hindi niya maiwasanang maalala ang mga araw na siya ang naguutos. Ang mga araw na si Nerissa ang nasa likod niya. Tahimik na ginagawa ang lahat ng trabaho habang siya'y tumatanggap ng papuri. Ngayon, siya na ang nasa posisyon ng pagiging sunod-sunuran. Ang mga utang na naipon dahil sa kanyang kasakiman ay kanyang binabayaran pa rin hanggang ngayon. Sir, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Sabi ng isa pang empleyado. Tumayo si Dario at naglakad patungo sa lobby. Doon niya nakita si Katrina, payat, pagod, at halos hindi na makilala. Ang dating makikinang na damit at alahas ay napalitan na ng murang blouse at kupas na pantalon. Dario, sabi ni Katrina, pilit ang ngiti. Kailangan kong humiram ng pera. Medyo nagipit ako. Katrina, wala na akong pera. Halos hindi nga ako kumakain ng maayos. Pero hindi mo ba naiintindihan? Wala na akong ibang malalapitan. Ang mga kaibigan ko nyon, lahat sila nawala. Ang mga negosyong inilagay mo sa pangalan ko, kinuha na lahat ng bangko. Wala na akong tirahan. Napabuntong hininga si Dario. Katrina, kung may alam lang akong paraan para matulungan ka.
Pero dati mong sinabi na aalagaan mo ako. Na itatapon mo si Nerissa at ako ang magiging asawa mo. Katrina, wala na akong kapangyarihan. Wala na akong pera, wala na akong lahat. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na bahay sa may Fairview, nakaupo si Doña Erlinda sa harap ng telebisyon. Ang dati niyang marangyang mansyon ay ibinebenta na. Hindi niya kayang bayaran ang mga utility bills at maintenance. Ang mga katulong na minsan niyang inuutusan ay wala na lahat. Siya na mismo ang nagluluto, naglalaba at naglilinis. Ang mga taong yon, bulong niya habang pinapanood ang balita tungkol sa tagumpay ng isang babaeng negosyante. Mga walang utang na loob. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang buhay namin. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang totoo. Ang babaeng negosyanteng nakikita niya sa TV, ang babaeng nakangiti, matagumpay at malaya, ay ang babaeng minsan niyang tinawag na walang kwenta. Ang babaeng minsan niyang sinabihan na wala siyang mararating kung hindi dahil sa pamilya Villacorta. At ngayon, siya na mismo ang walang mararating. Makalipas ang isang linggo, nakatayo si Nerissa sa harap ng bagong opisina ng kanyang kumpanya sa BGC. Mula sa bintana ng kanyang executive office, kitang-kita niya ang buong skyline. Ang pangalan ng kumpanya, Alonzo Financial Advisory, ay nakasulat sa malalaking letra sa harap ng gusali. Miss Alonzo, handa na po ang lahat para sa board meeting, sabi ni Mia. Sandali lang, sagot ni Nerissa. Tumingin siya sa kanyang mesa. Ang mga dokumento, ang mga kontrata, ang mga financial report. Lahat ng ito ay sa kanya na. Ang mga negosyong itinayo niya mula sa wala, ang mga taong kanyang tinulungan, ang mga buhay na kanyang nabago. Lahat ito ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Hindi na siya ang babaeng natatakot sa dilim. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng isang lalaking hindi karapat-dapat sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng conference room at sinalubong siya ng mga ngiti ng kanyang board members, mga propesyonal na naniniwala sa kanya, na nakikita ang kanyang halaga. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. Una sa lahat, nais kong ipaalam na natapos na natin ang acquisition ng Tagaytay property. Bukod pa rito, handa na tayong mag-expand sa Cebu at Davao sa susunod na quarter. Palakpakan ang sumalubong sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, dagdag niya, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Hindi lamang sa tiwala ninyo sa akin, kundi sa pagpapaalala sa akin na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Nasusukat ito sa mga taong naniniwala sa iyo at sa kakayahan mong tumayo kahit ilang beses kang ibagsak. Nang gabing yon, pauwi na si Nerissa sa kanyang bagong kondo sa Makati. Habang nagmamaneho, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan, si Dario. Sandali siya nag-isip kung sasagutin. Ngunit sa halip na sagutin, pinatay niya ang tawag at itinabi ang telepono. Hindi na niya kailangan ang paliwanag niya. Hindi na niya kailangan ang paghingi ng tawad. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa pagtanggap ng iba. Ito ay nasa kanyang sariling pagsulong. Pagdating niya sa kondo, binuksan niya ang bintana at tumingin sa langit. Madilim pa rin, ngunit mas marami na ang mga bituin ngayon. Ang mga ulap na minsang nagtago sa kanila ay unti-unting naglaho. Alam mo, bulong niya sa sarili, hindi ko inakala na darating ako sa puntong ito. Na magiging ganito ako kasaya, na magiging ganito ako kalaya. Naalala niya ang lahat, ang mga taon ng pagtitiis, ang mga gabing umiiyak sa banyo, ang mga araw na pinaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. At ngayon, tumitingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng buo, malakas, at masaya. Hindi na ako natatakot, sabi niya. Hindi na ako nag-aalala. Dahil sa wakas, alam ko na kung sino ako. At alam ko na ang aking halaga. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap si Nerissa ng sulat mula sa abogado ni Dario. Naglalayan ito ng kahilingan na makipagkita. Nais ni Dario na humingi ng tawad ng personal. Sa una, nag-alinlangan si Nerissa. Ngunit sa huli, pumayag siya. Hindi dahil kailangan niya ang paghingi ng tawad, kundi dahil gusto niyang ipakita sa kanyang sarili
na kaya na niyang harapin ang nakaraan nang hindi ito nakakaapekto sa kanyang kasalukuyan. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa may Greenbelt. Nang pumasok si Nerissa, nakita niya si Dario, payat, pagod, at halos hindi na makilala. Ang dating makisig na CEO ay naging isang lalaking mukhang durog na. "Nerissa," sabi ni Dario, pilit na ngumiti. "Salamat sa pagpunta." "Ano ang kailangan mo, Dario?" Diretso ang tanong ni Nerissa. "Gusto ko lang humingi ng tawad para sa lahat. Para sa mga taon na hindi kita pinahalagan, para sa pagtataksil, para sa lahat." Tumango si Nerissa. "Salamat sa paghingi ng tawad. Pero Dario, hindi ko na kailangan ang tawad mo. Nakapag-move on na ako. Hindi na kita kailangan sa aking buhay." "Pero, wala nang pero Dario. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi ko na ito kailangang dalhin pa. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. At ang aking kasalukuyan ay masaya ako, malaya ako." Tumayo si Nerissa at naghanda ng umalis. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya kay Dario. "Umaasa ako na matutunan mo rin ang aral na ito, Dario. Hindi ang pagiging mayaman o makapangyarihan ang nagbibigay ng halaga sa isang tao. Ang pagpapahalaga sa mga taong nasa paligid mo, yon ang tunay na kayamanan." Paglabas ng cafe, tumingala si Nerissa sa langit. Mainit ang sikat ng araw at ang mga ulap ay manipis at puti. Numiti siya. "Tapos na," bulong niya. "Tapos na ang lahat." Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa kanyang opisina. Sa kanyang isip, nakalatag na ang mga plano, ang expansion sa probinsya, ang mga bagong kliyente, ang scholarship program na gusto niyang simulan para sa mga kabataang babaeng nangangarap. "Dun tayo magsisimula," sabi niya sa sarili. "Hindi para sa akin. Para sa mga susunod na babae na katulad ko. Para sa mga babaeng minsang pinaramdam na wala silang halaga, ngunit may lakas palang bumangon." Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng mga niti ng kanyang team. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga dokumento para sa bagong proyekto, ang scholarship program na pinangalanan niyang Aurelia bilang pagpupugay sa kanyang sariling pagbangon at bilang inspirasyon para sa mga susunod pang henerasyon. Umupo si Nerissa sa kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana. Ang BGC skyline ay kumikislap sa ilalim ng araw, isang tanawin na minsang nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabigo. Ngunit ngayon, ito na ang simbolo ng kanyang tagumpay. Numiti siya, buong puso at walang pag-aalinlangan. Alam niya, sa wakas, na siya na ang may hawak ng kanyang kapalaran. Sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang bagay na nananatili sa ating mga puso. Hindi ang galit, hindi ang paghihiganti, kundi ang katotohanang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa ingay ng palakpakan. Ito ay nasusukat sa tapang na harapin ang sariling anino, sa tibay na bumangon kahit paulit-ulit kang ibinabagsak, at sa karunungang malaman kung kailan ka na dapat humakbang palayo sa mga taong hindi ka kayang pahalagahan. Si Nerissa, na minsang itinago ang kanyang liwanag upang paglingkuran ang mga taong hindi naman pala karapat-dapat, ay natagpuan ang kanyang sarili, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapalaya. At sa kanyang paglaya, natutunan nating lahat na ang pagmamahal sa sarili ang pinakamagandang simula ng bagong kabanata. Sa kabila ng lahat, ang kwentong ito ay paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magsulat ng sariling wakas. Hindi man natin kontrolado ang mga sugat na dulot ng iba, tayo pa rin ang humahawak ng panulat sa ating sariling buhay. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. Sana, sa bawat hakbang mo, lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman huling. Palaging may bagong umaga na naghihintay sa iyong pagbangon. Hanggang sa muli nating pagkikita, sa susunod pang kwento ng pag-asa at tagumpay.